Opo. Sa tingin niyo po, sapat na ba yung Joint Memorandum Circular para ma-interpret ng tama ng isang COA auditor kung paano ginamit o tama ba ang paggamit ng confidential o ng intelligence fund po? Kasi pinagtatanong siya ng marami kanina, kaugnay doon sa surveillance at kung ano-ano pa. Ah, Dapat yun lang ba ang maging basehan, lalo na dito sa special na klase na pondo na ito po, attorney? Ganito po, yung guidelines, yan po ay ang guidelines. So dapat sundin yan. Pero kung titingnan po kasi, ang nangyayari, lumalabas dito sa ating impeachment trial, sa hearings po natin, at pati na rin dito sa testimonya ng dalawang taga-COA, maraming butas itong guidelines na ito. Maraming mga gray areas, maraming mga subject to interpretation. Ito nga yung mga bagay na sinasabi na subject to construction and interpretation. Meron kasing may pagdududa o kaya may agam-agam kung paano i-interpret yung mga provision na ito. So, kung sasabihin as a general guideline, sapat na siya. Pero yung mga butas dyan, lumalabas, kinakailangan klaruhin. Kasi nagkakaroon ng pagkakataon, tulad ditong dalawang taga-COA, yung dalawang auditors ng COA, nagkakaroon ng pagkakataon na yung mga auditors, yung interpretasyon nila, yun ang ginagamit nila para maging basehan, para sabihin na lumabag ka sa batas, mali ang ginawa mo. Eh di parang ginawa mo na silang mas makapangyarihan pa sa Kongreso, kahit ang korte hindi gagawin yun. Ang korte natin, sa ating Rules on Statutory Construction, sasabihin lang ng ating korte, oy, ito yung sinasabi ng batas, ito yung interpretasyon ng batas. Pero hindi sila mismo yung magsasabi na ito dapat yung batas dyan. Judicial legislation na yon, kontra sa saligang batas yun. Itong ginagawa nitong mga taga-COA na to, sila mismo nagsasabi, hindi, ang nakalagay dyan dapat ganito, dapat may proof of accomplishment o proof of success. Ang kahulugan niyan, dapat may napakulong kayo. Eh wala namang nagsasabi, walang batas na nagsasabi na dapat ganun yung interpretasyon. Walang batas na nagsasabi na limitado lamang sa ganung mga sitwasyon ang proof of success. Ang nagpapataw tuloy ng batas kung ano ang dapat papatakaran yung mga COA auditor. Pagmamalabis na yan. Kung ako nga, grave abuse of discretion na yan dun sa parte ng COA at ng mga auditors. Yung naglabas ng notice of disallowance. Tapos nabuking pa. Nahuli pa sila na hindi nila binigyan ng pagkakataon bago nila pinataw yung notice of disallowance. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ng tanggapan ni Vice President Sara na klaruhin at ayusin at punan yung mga kulang na sa tingin nila ay kinakailangan nandoon. Opo. Kasi pwedeng sabihin lang ni Vice President Sara, o sige, ayaw nyo ng reward ng tawag, di tawagin nating information, yun naman kasi yung ginawa . Huwag nyo tingnan yung label, tingnan nyo kung ano yung ginawa. At lumalabas, lahat naman ang ginawa. Diba? Isa nga ni Attorney Ferrer, isa pa niya. Itong mga activities na to, ito dininay nyo to. Bakit yung dininay? Lumalabas, ginamit lang, kasi feeling namin mali. Kasi feeling ko. Kasi sa palagay ko ganito. So naging mas makapangyarihan pa sa COA at naging mas makapangyarihan pa sa Kongreso at mas makapangyarihan pa sa konstitusyon itong mga dalawang COA auditors na ito. Opo. Tapos makikita rin po natin dito yung hindi dati na pala 1992 pa sinabi na hindi kinakailangang magbigay ng mga actual na resibo. Acknowledgement receipts pwede na para doon sa mga rental or lease. Opo. Tsaka, Tapos attorney, sila ang nagsasabi na, teka, hindi, ni-repeal yan. Kung papakinggan mo ng testimonya, sabi nila, hindi ni-repeal na niya yung COA Circular 2015-01. Pero nung tinanong, saan dyan yung sinasabing repeal? Wala, implied repeal daw. Ang implied repeal, yan yung isang paraan, yan yung pinakaayaw ng Supreme Court yan na uri ng pagbabago ng batas. Kasi yan parang, again,
discretionary na naman yan. Kasi yung kunyari, express repeal, sinasabi doon, yung section 1 nitong batas na to, wala na, repealed na. Pero walang ganun dito sa COA Circular 2015-01. Ang sinabi niya lang, lahat ng hindi tugma sa circular na ito ay ituturing na binago o binaliwala. Pero Opo. sa batas natin, kung titingnan mo yung jurisprudence natin, sa linya ng mga kaso na galing sa Supreme Court pa mismo, ang implied repeal is motion. Ayaw nila yan. Kaya pag tumitingin ka ng mga implied repeal, titingnan mo muna, meron bang paraan kung saan mai-interpret mo itong bagong batas na ito at may implement mo siya, pero hindi magko-conflict din yun sa dating rule o sa dating circular. Opo. O yung circular na luma, pwede bang ma-implement yan o ma-enforce yan o masunod yan na hindi naman lumalabag dito sa bagong circular? Lumalabas pwede, hindi siya inconsistent. Kailangan totally inconsistent yung dating provision o dating patakaran para masabi na ito ay implied repeal. Hindi rin naman napatunayan doon, hindi naman pinakita ng prosecution na may total may total inability or totally disaligned or totally in conflict yung 2015-01 doon sa 1992 na circular ng COA na nagsasabi nga na okay, yung ibang mga resibo hindi na kailangan. Pwede na acknowledgement receipt. So makikita niyo, kulang talaga itong circular 2015-01. Ang problema nga lang, lumalabas na dahil maraming butas at maraming gray area itong 2015-01, mukhang ginagamit talaga siya para ipitin o pahirapan o hanapan ng butas ang tanggapan ni VP Sara. Kasi pwedeng interpretasyon Pwedeng parehong interpretasyon, they will always interpret it na para palabasin na may maling ginawa ang tanggapan ni VP Sara. Attorney. Diba? Oh, yes po. Opo, makasingit lang po ng tanong po, attorney. Kapansin-pansin din po na halimbawa yung pinaggamitan po ng confidential fund, inaangguluhan po, bago pa man natin malaman yung nitty-gritty ng ginastusan, inangguluhan pa na itong confidential fund, ginamit lang sa isang event, Christmas party at kung anong mga pagtitipon. Yung mga ganito pong mga pahayag na hindi talaga binabanggit, no? Actually, kanina lang natin nalaman na saan ba ginamit, yung sa surveillance, preparation, yung sa threat sa assessment at kung ano-ano pang pinaglaanan ng pondo. Pero nung nauna pa, kahit na noong panahon pa yata ng pagdinig dyan po sa Kamara, naangguluhan na yung pinagamitan ng Intel at Confi, yun nga mga pagtitipon mismo na kumbaga para sa pagtitipon ginamit itong confidential fund. Paano po dapat ito i-take ng publiko na dapat na hindi sila dapat na maligaw po, attorney, at maniwala agad-agad na hindi alam yung konteksto ng istorya po? Ito nga po sa ganyang sitwasyon po, una, dapat syempre alamin muna natin na kung ano ba talaga ang totoo. Pangalawa, klaro na nagsisinungaling sila. Yung half-truths, di ba minsan mas matindi pa o mas nakakasakit pa yung mga half-truths kaysa dun sa outright lie. Kasi ginagamit nila half-truths hindi ginamit nila yan para lamang panggas sa mga sasakyan nila, para magliwaliw. Teka muna, ano ba yung pinuntahan niyang pagliwaliw? Saang lugar ba yon? Nagpunta siya sa isang rebel-infested area. Siyempre, kinakailangan magpadala ng mga advanced units doon para surveillance, para yung ruta, bantayan. Diba? Kailangan alamin yon. Pero so kailangan alam natin at maging wari na ang ang taong bayan, lahat ng nanonood at nakikinig, huwag kayo masyado nagtitiwala o huwag kayo nagtitiwala dun sa kung ano yung sinasabi nila, lalo na sa mga press conference ng prosecution. Kasi hindi nila sinasabi ang totoo. Binabaluktot nila. Ito